balikan natin balikan po natin kung ano yung mga nangyari dun sa chapters 1 and 2 bago tayo pumunta dito sa second part ng chapter 3. So nakita natin sa chapter 1 na pinaliwanag ni Paul ang lahat ng tao ay nireject ang ating Panginoon, no? Kaya nakita natin yung kanilang idolatry at saka yung naging corrupt ang mga tao dahil sa ginawa nilang pag-reject. Hindi sila naniniwala sa Diyos kahit na ang Diyos, 'di ba? Sinabi nga sa chapter 1 ay evidence ang kanyang existence sa kanyang creation. Nilagay pa yung law doon sa kanilang mga puso. Pero kahit ganoon, nireject pa rin nila ang Panginoon. Nakita natin doon na yung galit, yung wrath ng Diyos ay inireveal niya doon sa mga unrighteousness ng mga tao dahil sinosuppress ng tao yung katotohanan kahit na alam nila na ang Diyos ay nag-i-exist dahil nga sa kanyang creation. Ito yung pinakamahirap kasi yung sinosuppress ng tao kahit alam niya na mayroong Diyos, para isinosuppress niya. Ano bang, may narinig akong illustration dito, sinosuppress. Yung parang meron kayong bola ng volleyball or basketball, nado kayo sa swimming pool or sa dagat. Yung pilit nyo ilulubog yung bola, di ba dahil may hangin yan, ang tendency niyan ay lumutang, umangat, di ba? Habang ipinupush nyo sa ilalim ng tubig yung bola, mas mag-ano yan magre-resist yan. Mas ang gagawin yan is lulutang yan. So ganito yung illustration na narinig ko na ginamit nila sa pagsusuppress ng tao sa katotohanan. Alam nila yung katotohanan na yan na nag-i-exist ang Panginoon, pero idinideny nila at patuloy silang namumuhay sa kasalanan. So, ang resulta niyan, yung pagsusuppress ng tao, hinayaan sila ng Panginoon sa kanilang mga ginagawang mga kasalanan. Ano ba yung mga kasalanan na binanggit dito sa chapter 1? Di ba? Balikan natin para malinaw sa atin. For though they knew God, they did not glorify Him as God or show gratitude. Instead, their thinking became worthless and their senseless hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools. Ito, and exchanged the glory of immortal God for images resembling mortal man, birds, four-footed animals, and reptiles. Yung idolatry. Therefore, God delivered them over in the desire of their heart to sexual impurity, so that their bodies were degraded among themselves. So, ito, ano may yung mga inisa-isa ni Paul dito? Yung from idolatry, sumasamba sa iba't ibang Diyos, sa depravity. Ito, for this reason, God delivered them over to disgraceful passions. Ano to? Una, their women exchanged their natural sexual relations for unnatural ones. Ito yung, ano tawag dito? Yung lesbianism. Okay? Verse 27, the men in the same way also left natural relations with women and were inflamed in their lust for one another. Ito naman yung homosexuality, lalaki sa lalaki. Men committed shameless acts with men and received in their own persons the appropriate penalty and their error. So, ano pa, they are filled with all unrighteousness, evil, greed, wickedness, murder, quarrel, deceit, malice, gossip, slanderers, God-haters, arrogant, proud, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, senseless, untrustworthy, unloving, and unmerciful. So ito yung mga naging epekto na pinabayaan sila ng Panginoon dahil sa kanilang katigasan. Ulo, ayaw nilang i-acknowledge at sinosuppress nila ang katotohanan na ang Diyos ay nag-i-exist dahil ang gusto nila mamuhay sila sa kasalanan. So yan yung chapter 1. So punta tayo sa chapter 2 naman. Ito, nagbigay ng warning naman si Paul doon sa pagja-judge. Ito naka-address to doon sa mga self-righteous. It's either ng mga Hudyo or mga
proselyte Jews, tsaka mga Gentiles. Okay? Kasi ginajudge nila yung ibang tao, pero sila, ginagawa rin nila yung mga bagay na yon na pagja-judge nila sa iba. Ibig sabihin, lahat ng tao ay guilty sa Panginoon. Dahil sa chapter 1, ito yung mga Gentiles, yung mga pagans, yung walang mga Diyos. So ang gusto ipakita dito sa chapter 2 ni Paul, kayo mga self-righteous na sabi nyo, kayo wala kayong kasalanan pero ginagawa nyo rin yan. So lahat ng tao dito guilty sa lahat ng mga charges sa kanila. Yung in-explain ko kanina, binanggit ko isa-isa kayo sa chapter 1, kayo, guilty rin kayo sa lahat ng yan. So kung ano yung nandun nakalista sa chapter 1, lahat ng tao ay ginagawa yon. Hindi lahat, pero isa sa mga yon ay ginagawa nating lahat. Kaya lahat tayo ay guilty sa harap ng Panginoon. At ang judgment ng Panginoon ay patas, impartial siya, base sa katotohanan. At nag-a-apply ito sa lahat, sa mga Hudyo at sa mga Gentiles. Kaya walang makakaligtas, walang excuse ang sino man pag i-judge tayo ng Panginoon. I-judge tayo according sa ating mga ginawa, di ba? Na-discuss natin 'yan. Hindi tayo na-save, ang salvation natin ay hindi by deeds or by works, pero yung judgment sa atin, i-judge tayo according to our deeds. Yung mga wala kay Christ, yung hindi tinanggap yung kanyang message of salvation, yung kanyang ginawang salvation sa atin sa pamamagitan ng pagkamatay sa cross, yung perfect obedience niya sa law. Kung hindi nila tinanggap yun, merong isang libro. Yung libro na yon, nandun lahat ng mga ginawa nila. So doon pagbabasihan ng kanilang salvation, which alam na natin lahat na walang pasa pag ang pinagbasihan ay yung book of deeds ng bawat tao. So dalawang books lang ang meron dyan, Book of Deeds and Book of Life na hawak ni Jesus Christ. Na doon nakasulat ang mga pangalan ng tao na naniwala at nagtiwala kay Jesus Christ para sa kanilang salvation. So dito sa chapter 2, ini-stress dyan ni Paul na hindi guarantee na nasa inyo ang batas, nasa inyo ang law, or sinusunod nyo yung mga ritual. For example, yung circumcision, hindi yan guarantee na mapapasa inyo yung righteousness ng Panginoon. Yan ang sinabi ni Paul sa chapter 2. So ngayon, dito punta tayo sa chapter 3. Yung sa first part. So ano ngayon, di ba sinasabi ng mga Hudyo, meron ba siguro mas may advantage kami sa kanila? Siguro mas lamang kami kaya sa kanila, sabi ni Paul, inulit niya ulit. Hindi. Wala. Lahat kayo, lahat ng tao, pare-parehas sa harap ng Panginoon dahil lahat kayo, lahat tayo ay makasalanan. Walang excuse ang sino man. So yan yung sa first part ng chapter 3 dahil dinipensahan pa nga ni Paul dyan yung mga objections, di ba? Kung matatandaan nyo, kung babalikan nyo yung recorded video natin. So dito, nasa na ba tayo? Nakita natin yung condition ng tao. Di ba? Nabanggit ko last time, dito kinuha yung doktrina or yung katuruan ng depravity of man. Ibig sabihin, lahat ng tao ay makasalanan. Walang naghahanap sa Diyos. Walang lalapit sa Diyos kung hindi kikilos ang Diyos sa buhay nila. Kundi sila babaguhin ng Panginoon. So yan ang kondisyon ng tao kung hindi kikilos ang Panginoon. So ang question ngayon, paano na yan? Paano ngayon magiging karapat-dapat ang tao sa harap ng Diyos? Paano siya magiging, anong tawag dito? Righteous sa harap ng Panginoon. Yung question, how to be right with God? Ito yung malaking tanong ngayon. Kasi tapos na tayo dito sa isinakdal na ni Paul ang lahat ng tao, which is ang verdict ay guilty sa lahat ng charges. Yun yung bad news sa lahat ng tao. Guilty tayong lahat. Na-judge na tayo lahat. So ngayon, ang tamang pag-iisip ng tao ngayon, di ba?
papaano tayo magiging tama or righteous or justified sa harap ng ating Panginoon. So ito ngayon yung i-discuss natin dito sa second part ng Romans chapter 3. Yung salvation, yung righteousness declared. Okay, dito in-establish na ni Paul na lahat ng tao ay makasalanan. Ngayon, ang next goal ni Apostle Paul dito is ipaliwanag kung papaano masesave ang tao dito sa galit ng Panginoon. So, ang theological term dito ay salvation by justification. Justification by faith. Ano ba ang justification? Kailangan maintindihan muna natin yung term na to para maintindihan din natin yung context na pag-aaralan natin dito sa second part ng Romans chapter 3. Justification by faith. Ano ba ibig sabihin yan? Ang justification, it is the act of God whereby He declares the believing sinners righteous in Christ on the basis of the finished work of Christ on the cross. Importante ito. Tingnan niyo mo yung mga naka-underline. Yung una, ang justification is an act. Ano ibig sabihin nun? It is an act, hindi yan isang proseso. Pag sinabi, ginastify ka ng Panginoon, yun na yun. Tapos na. Hindi yan process. Nadadaan ka sa iba't ibang klaseng proseso para masabing ikaw ay karapat-dapat na humarap sa Diyos. Pangalawa, tingnan nyo. Justification is something that God does. Sino ang gumawa nito? Sino ang nag-declare nito? Ang ating Panginoon. It is an act of God. Hindi ang tao ang magja-justify sa kanya sarili sa harap ng Panginoon. Hindi siya magja-justify ng mga ginagawa niyang kabutihan. So hindi tayo makakaharap sa tao sa Panginoon, nasasabihin natin, ito yung mga credentials ko. Ito yung mga ginawa ko para maging karapat-dapat ako sa harap mo. So hindi po 'yun. Malinaw dito sa ang definition ng justification, it is an act of God. Ang pinaka-importante dito, ang Diyos ang nag-declare sa atin. He declares the believing sinner righteous. Siya ang gumawa nito, hindi tayo. Parang ano to yung sa Great Exchange, di ba? Yung righteousness ni Christ, yung na-earn yung righteousness sa kanyang perfect living at obedience sa law at kay God the Father, doon niya na-earn yung righteousness na yun dahil perfect. 100% yung perfection niya, yung pagsunod niya doon sa mga inuutos ni God the Father. So ngayon, yung righteousness na to, hindi kayang makamit ng kahit sinong tao dahil lahat tayo bagsak. Dito sa standard na to, perfect standard. Ito yung standard na hinihingi ng Diyos sa atin. So ngayon, nakita natin yung condition ng tao, di ba? Kung hindi dahil sa righteousness ni Jesus Christ, wala makakaharap sa Diyos. So ang ginawa ng Diyos ngayon, yung mga nagtiwala kay Jesus Christ, yung mga naniwala sa Kanya, yung perfect life ni Jesus Christ, ibibigay doon sa sinner, sa tao. Pag naniwala siya doon sa ginawa ni Jesus Christ. At yung kasalanan ng tao na yun, mapupunta doon kay Jesus Christ sa cross, which is pinagbayaran na niya lahat. Past, present, and future na kasalanan ng tao, pinagbayaran na ni Jesus Christ. At walang makakapagbago ng record na to na nasa Panginoon dahil siya ang gumawa. Once God declared you righteous, final. That's final. Walang makakabago niyan. O dapat, ito rin tatandaan natin, hindi dapat tayo ma-confuse dito sa mga terms na to. Yung justification, sana malinaw na sa atin to. Ngayon, punta tayo sa isang term, sanctification. Kung ang justification is an act of God alone, ang Diyos ang kumilos, ang Diyos ang may gawa, one time lang yan, once you are justified, that's it. Pero ang sanctification, isang proseso. Ang sanctification, it is the process whereby God
makes the believer more and more like Christ. So ang sanctification, ito naman ay progressive. Ibig sabihin, habang nabubuhay tayo, may ginagawa sa atin ng Panginoon. Ito yung unti-unti tayong binabago ng Panginoon. Nililinis niya tayo. Nililinis na tayo sa pamamagitan din ng kanyang salita. 'Di ba? Kaya minsan, 'di ba, hindi naman agad-agad 100% na justify tayo. Ibig sabihin, perfect na kaagad tayo. Nasusunod na natin lahat ng mga pinag-uutos sa atin ng Panginoon. Hindi ganon. Merong sanctification process. Unti-unti yung mga masamang pag-uugali natin, yung mga masamang gawin natin, unti-unti yan inaalis sa atin ng Panginoon. Nililinis niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita dahil nagiging aware tayo sa kanyang mga gusto at hindi dahil sa pagbabasa natin sa ganitong Bible study na ginagawa natin. Kaya napaka-importante dahil ito ang magko-convict sa atin. Andiyan ang Holy Spirit sa atin, di ba? Pag nakagawa tayo ng kasalanan, iko-convict tayo ng Holy Spirit. Sasabihin sa atin, mali ang ginagawa mo. At the same time, paunti-unti habang lumalalim tayo sa relationship natin sa Panginoon, mas lumalalim tayo dun sa knowledge natin sa Kanya, nakikilala natin siya kung sino siya. Sa sarili natin, alam natin ngayon, nalalaman natin, hindi ito gusto ng Diyos, hindi ito inuutos ng Diyos, dapat kong talikuran yung mga bagay na yan. So yan yung sanctification. Binabago tayo ng Diyos. Ang target ng Diyos para sa atin, di ba? Maging katulad tayo ni Christ. Pero hindi tayo aabot doon hanggat nandito tayo sa lupa. Pero may ginagawa sa atin ang Panginoon. Ang justification, hindi yan nagbabago, di ba? Pag binago ng Diyos ang puso ng isang tao, ano mangyayari? Di ba maniniwala siya doon sa gospel ni Jesus Christ at he will put his faith and trust in Jesus Christ, and then God will declare him righteous. At yung declaration na yon ay hindi po pwedeng mapalitan. Ngayon, ang question, balik tayo sa question. Ito ay pinaka-importante. Papaano? How to be right with God? How can the Holy God declare sinners righteous? So dito, sasagutin ni Paul yan. Dalawang paraan. Ang una, dito sa pag-aaralan natin ngayon, sa verses 21 to 31, ipapaliwanag ni Paul yung justification by faith. Tapos, later on, sa part na to ni Brother Dong, i-illustrate naman niya kung papaano nagwo-work itong justification by faith na to. Ang gagamitin niyang illustration or example ay si Abraham. So, sige, yan yung ating introduction. So, punta na tayo ngayon dito sa verse 21. Justification by faith or how to be right with God. So, sa Old Testament, inireveal ng Panginoon ang kanyang righteousness sa maraming paraan bago pa man ma-reveal ang full gospel. Sa anong paraan doon sa Old Testament? Sa kanyang law, di ba? Sa scripture, yung kanyang pagja-judge sa mga kasalanan, nare-reveal ang kanyang righteousness, di ba? Dahil ayaw niya ng kasalanan. Pangatlo, yung kanyang patuloy na pag-aapil sa mga tao sa pamamagitan ng mga prophet. Nagbibigay ng message ang Panginoon sa mga prophets. Sinasabi sa kanila na sabihin niyo sa mga tao, talikuran nila yung mga ganitong gawin. Bumalik sila sa akin. Talikuran nila yung mga kasalanan nila, di ba? Tapos nakikita natin, yung mga tumatalikod sa mga kasalanan nila, di ba ano nangyayari? Binebless sila ng Panginoon. So dito pa lang sa ano na to, sa mga examples na to, nakikita natin yung kanyang righteousness although hindi pa fully revealed. Dito pa lang sa gospel, sa New Testament, yung merong bagong righteousness ang na-reveal kumpara dun sa Old Testament.
So makikita natin yan, iisa-isahin natin yan dito sa second part ng Romans chapter 3. Tingnan nyo, but now, apart from the law. So dito pa lang, makita nyo sa unang phrase, but now. Ibig sabihin, nakikita nyo may transition na nangyayari. Merong shift dun sa topic. Galing si Paul sa pag-explain dun sa bad news, na lahat ng tao ay makasalanan. Dito, nagta-transition siya sa good news. Yung God's righteousness ngayon, kung paano yan maibibigay sa tao. So, this righteousness is apart from the law. Ibig sabihin, wala ito dun sa law, hindi ito sinasabi dun sa law or dun sa Old Testament. Hindi ito kasama dun. Na-witness yun, pero na-witness to ng mga prophets ng scripture. Witness din ng Old Testament scripture dito sa righteousness na to. Although, hindi siya fully revealed dun sa Old Testament. Pero, ang fulfillment niya ay makikita natin dito. At sinasabi rin sa Old Testament. Sa papaanong paraan, di ba? It comes through the faith in Jesus Christ sa lahat ng mga naniniwala. Sinasabi, di ba, walang distinction. Mga Hudyo man yan or mga Gentiles. Maibibigay sa kanila yung righteousness na yun kung maniniwala sila kay Jesus Christ. So tingnan natin, no, isipin natin. Sa Old Testament law, ang righteousness ay makakamit nila kung sila ay magbibehave. Doon sa behavior nila. Yung pagsunod nila doon sa mga pinag-uutos ng Diyos. Ibig sabihin, under the Old Testament, it's all about behaving. But under the gospel, under the new covenant, yung righteousness na to ay believing. The righteousness comes from believing. Old Testament is behaving. Sa New Testament, under the gospel is by believing. So dito, makikita natin yan. Nagwi-witness na doon sa Old Testament pa lang ang gospel, yung righteousness ng gospel. Doon sa Genesis 3:15, kung matatandaan nyo, nandun sa Garden of Eden, nandun yung first gospel. Tapos, saan pa? Yung mga ginagawa sa Old Testament, yung sacrifices, yung mga prophecies, yung mga types, tapos yung mga gospel scriptures, meron na dyan. Di ba? Yung Isaiah 53, it's all about Jesus Christ. Makikita na, pag binasa natin yung Isaiah 53, kung babasahin niyo yun, lahat yun ay napapatungkol kay Jesus Christ. Ibig sabihin, nagwi-witness na ang gospel doon pa lang sa Old Testament. So, tingnan natin. Yung law, doon sa Old Testament, it could witness doon sa righteousness ng ating Panginoon. Nakikita natin yon, di ba? Pero hindi siya makakapag-provide ng righteousness sa humanity dahil hindi kaya ng tao. Yung perfect righteousness na yon. Tanging kay Jesus Christ lang, siya lang ang makakagawa nun. Tingnan natin, no? Sa Galatians 2:21, sabi ni Paul sa letter niya sa mga taga-Galatia, I do not set aside the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died for nothing. So talagang hindi natin makukuha yung righteousness dun sa Old Testament, dun sa law. Ang righteousness ng ating Panginoon ay mapapasa atin sa pamamagitan lang ni Jesus Christ. So, ito tayo sa verse 22. So, papaano? Papaano mapupunta sa atin, di ba? Ito sinabi na dito, the righteousness of God is through faith in Jesus Christ to all who believe, since there is no distinction. Importante ang faith sa ating salvation, di ba? Pero importante rin ang ating object of faith. Anong ibig sabihin? Kung ang object of faith mo ay hindi reliable, hindi matatag yung foundation,
Anong silbi ng faith mo? Kahit 100% pa, 1,000% ang faith mo dun sa object of faith mo, kung ibabagsak ka ng object of faith mo, baliwala yung faith mo. Kailangan matatag, naka-anchor, hindi magigiba yung object of faith mo. Di ba? At yan si Jesus Christ. Kaya nga ang faith natin ay na kay Jesus Christ. Ang faith natin na makakapag-save sa atin dun sa wrath or sa galit ng ating Panginoon ay na kay Jesus Christ dahil siya yung strong foundation natin. Na pag nasa Kanya tayo, walang ah, hindi natin mararanasan yung galit ng Panginoon. So lahat naman ng tao, di ba? Nagtitiwala tayo sa isang bagay or i-ano natin yung faith natin sa pwede ang faith natin ay nasa sarili natin, nagtitiwala tayo sa sarili natin. Ang iba nagtitiwala sila sa kanilang salvation para sa kanilang salvation sa ibang bagay, sa good works, sa mga sakramento, sa mga pagpunta sa iba't ibang klaseng churches, sa pagsasacrifice ng mga hayop. Pero ang mga Christians, saan tayo? Saan ang faith natin? Ang trust natin na kay Jesus Christ lang. Itong righteousness na to, yung gospel na to, di ba? Malinaw sa atin to. Ito ay regalo sa atin. Pamamagitan ng ating faith. Di ba? Regalo sa atin to. Maraming tao magsasabi, maririnig nyo yan, I trust in God. Anong ibig sabihin nun? Napaka-generic ng term na I trust in God. Nagtatrust ka sa papaanong paraan. Paano mo nasabi na mayroon kang trust? So yung mga ganitong klaseng generic term or slogan, hindi masesave ng slogan na to ang isang tao. I trust in God. Kilala mo ba ang Diyos na sinasabi mo? Papaano ka nagtitiwala sa Kanya? Gaano siya ka-reliable para sabihin mo na nagtitiwala ka sa Kanya? Kilala mo ba siya para masabi mo may tiwala ka sa Kanya? Pinagkakatiwala mo sa Kanya ang iyong eternity. Maraming tao ang hindi makakasagot niyan. Kasi tandaan natin, salvation ay personal. Maraming tao magsasabi naniniwala sila. Pero wag natin kakalimutan, di ba? Si James, sinabi niya, even the demons in hell believe in God at nanginginig pa sila. Pero ang mga demons na to ay hindi sila saved. Sana ma-recognize natin yung distinction. Pag sinabi natin we believe in God, we believe in Christ, naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? I-share ko lang, no, kung kilala niyo si Jordan Peterson, meron siyang, sa mga interview niya, sa mga debate niya, ayaw na ayaw niyang nasasabihin na siya ay Christian. Pero kung paano siya magsalita, meron pa nga siyang meron siyang mga series na inaaral nila yung Old Testament, yung Exodus, inaaral nila yan. Pero ayaw niyang ma-associate siya or sabihin niya, i-claim niya na Christian siya. Kasi ako nagtataka rin ako naniniwala siya sa Diyos pero ayaw niyang i-claim na siya ay Christian. Pero yung values niya, makikita mo related sa Christianity. Every time matatanungin siya, ayaw niya sagutin, iniiwasan niya. Pero meron isa siyang ginawang interview na parang na-corner siya. Na bakit, sabi niya nang nag-i-interview, bakit every time na natatanungin ka kung Christian ka, hindi mo sinasagot? Ba't parang i-deny mo? Binigyan pa siya ng passage nitong Christian na nag-i-interview na to na kung i-deny mo ko sa harap ng tao, i-deny din kita sa harap ng aking Ama. Yun sabi ni Jesus Christ. Nag-isip si Jordan yan, si Jordan Peterson. Alam niyo yung yung na-realize ko or nakita ng tao doon sa interview na yon, hindi niya tinetake lightly yung term na Christian. Dahil alam niya kung gaano kabigat yung term na yon, bit-bit mo ang pangalan ni Kristo. Ibig sabihin sa kanya, ang iniisip niya,
Kaya ko bang panindigan yung ganitong kabigat na responsibilidad para tawagin akong Christian? Napakarami kong kailangan i-give up, which is hindi ko kaya. Sabi niya na hindi ko magagawa lahat ng pinag-uutos sa akin. Kaya ayaw kong sabihin na ako ay Christian, natatakot ako. In short, natatakot ako dun sa magiging consequence pag i-claim ko ng Christian ako pero hindi ko masunod yung mga pinapagawa niya. Dahil maraming tao napaka-loose ng term na Christianity. Napaka-loose ng pagsabi nila, Christian ako, Christian ako, Christian ako, pero yung pamumuhay nila ay taliwas sa isang totoong pamumuhay ng isang Kristiyano. May mga Christian na namumuhay sa kasalanan. May mga Christian na nakiklaim na pati born again sila, pero ayaw talikuran yung kasalanan nila or ipinapamuhay ang kanilang kasalanan. Alam nilang kasalanan ang ginagawa nila pero patuloy nilang ginagawa. Na-share ko lang kasi yung bigat ng term na Christian ay hindi niya minamaliit. Sineseryoso niya talaga. Gusto niya pag sinabi niyang I am a Christian, yung talagang 100% ang gusto niya na na masunod niya or ma-please niya ang Diyos pag kinlaim niya na siya ay Christian. Okay, yun lang. Na-share ko si Jordan Peterson. Dahil napakagaling niya. Isa siyang philosopher, Canadian. Sa verses 20, ano tayo, 23. Ibinigay ng ating Panginoon ang kanyang mga law sa mga Hudyo, di ba? At hindi sa mga Gentiles. Pero yung gospel, yung good news of salvation ay sa pamamagitan ni Kristo na inoffer niya kanino? Sa lahat yan. Naka-offer yan sa lahat ng tao. The righteousness of God is through faith in Jesus Christ to all who believe. Sa lahat ng tao, pero doon lang sa mga maniniwala. Dahil nga binanggit niya, malinaw, no distinction. Ino-offer ko yan sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo. Lahat ng tao, hanggat maaari, di ba? Gusto ma-save. Pero hindi lahat ng tao ay masasave. Yun yung reality. Walang kinaibahan yan. Hudyo ka man at Gentile, pagdating sa condemnation, sa galit ng Panginoon, sa judgment ng Panginoon, pare-parehas lang tayo. Yan ang sinabi. Verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Dahil hindi nga natin na-attain yung righteousness na hinihingi niya. Di ba? Doon sa previous chapters, bagsak tayong lahat doon sa kanyang standard. So lahat tayo guilty. So ngayon, may offer ang Panginoon sa atin sa lahat ng mga maniniwala. Free gift of salvation to all those who believe. Now, verse 24. They are justified freely by His grace. Tingnan nyo, freely. They are made right with God freely. Justified freely by His grace through the redemption that is in Jesus Christ. Libre. So tingnan natin, yung attribute ng ating Panginoon. God has two kinds of attribute. Ito yung absolute, kung sino siya. Di ba? Hindi natin kailangan palitan kung sino siya. Ang Diyos ay nag-exist, kung ano siya noon, ngayon at bukas. Yun siya. God is absolute. And at the same time, relative. Ibig sabihin, kung papaano siya makisalamuha o papaano niya i-relate ang kanyang sarili sa mga tao. Example, isa sa mga attributes ng ating Panginoon, God is love. Di ba? Yan yung kanyang absolute attribute. God is love. Ngayon, when God relates that love sa mga tao, sa iyo at sa akin, paano ma-relate tong love na to? Itong love na to, magiging matatransfer siya as grace and mercy. Di ba? When God relates that love to mankind, this love becomes grace and mercy.
So nakikita natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin dahil sa kanyang habag at awa. Dahil sa mercy ng ating Panginoon, hindi niya binigay sa atin kung ano ang ating deserve. At sa kanya namang grace, ibinigay naman niya sa atin kung ano yung hindi natin deserve. So nakikita niyo kung gaano kabuti, kung gaano mapagmahal ang Panginoon. Dahil sa kanyang mercy, hindi niya tayo kinondem. Hindi niya tayo dinala sa impyerno. Which is, kung tutuusin, lahat tayo dun pupunta, di ba? Dahil sa kanyang mercy yun. Tapos, sa kanya namang grace, ibinigay niya sa atin yung hindi natin deserve. Yung iligtas tayo dun sa impyerno. So nakita natin, no, yung love ng Panginoon, nagta-translate siya sa kanyang mercy and grace para ma-relate sa tao. So dito, binigay niya, sabi, freely. Ibig sabihin niya, freely na yan, without a cause or without a reason. So di ba napaka buti ng Panginoon ibinigay sa atin itong justification na to freely, without a cause or without a reason. Walang dahilan ang Diyos para ibigay sa atin to. Hindi tayo mabuti dahil hindi nakita ng Diyos na mabuti itong tao na to. Ibibigay ko nga sa kanya tong justification na to para maligtas siya. So sana makuha natin, no, maintindihan natin yung nature ng ating Panginoon, kung gaano siya mapagmahal, especially tayo ng mga believers, yung mga pinili niya para sa salvation. Dapat mag-umapaw sa atin yung gratitude. Mas lalo pa natin siyang i-worship at i-praise, pasalamatan at pagsilbihan kung naintindihan natin yung ginawa niya sa atin. Dahil walang mabuti sa atin para bigyan tayo ng salvation ng Diyos. Lahat ng to ay sa pamamagitan lang ng kanyang grace, libre. Pero ito bang salvation na to? Ito bang ginawa ng Diyos na to para mailigtas tayo ay ano ba yung cost nito? Wala bang cost ito sa side ng ating Panginoon? Ano ang kapalit nito? Jesus Christ. God presented Him, Jesus Christ, as a mercy seat by His blood. Sa ibang translation, kung titignan nyo, yung term na propitiation instead of the mercy seat. Sa pamamagitan ng true faith. Nakita nyo paulit-ulit, true faith. God presented Jesus Christ as the mercy seat by His blood, sa kanyang pagkamatay, sa pamamagitan ng faith to demonstrate His righteousness. Because in His restraint, sa kanyang pagpipigil, God passed over, pinalampas niya ang kasalanan ng tao na previously committed. Ang salvation na inoffer ng ating Panginoon ay libre, pero hindi yan mura. So meron tayong makikita mga words dito kung papaano pinagbayaran ng ating Panginoon ang ating salvation. Una, propitiation or mercy seat. Pangalawang term, redemption, pagtubos. At pangatlo, yung blood. Ibig sabihin, may namatay. Ano ba in layman terms? Or isi-simplify natin, ano ba yung propitiation? Parang napakalalim na term. Ang ibig sabihin ng propitiation, yung parang inaalis mo, pinapawi mo yung galit, pinapakalma mo ang isang tao sa kanyang matinding galit. Usually, may ibibigay ka, may i-offer ka sa kanya para mapawi yung galit niya, para kumalma siya. Pero hindi ganito yung definition sa yung application sa Bible. Ang propitiation sa Bible is ibig sabihin yung satisfying God's holy law na na-violate ng tao. Galit ang Diyos dahil ang tao ay binayolate ang lahat ng kanyang mga pinag-uutos, lahat ng kanyang law.
Ibig sabihin, anong kailangan gawin? May magbayad. Kailangan masatisfy yung kanyang batas na nilabag para mapatawad niya ang mga tao. Di ba? So ano yung ginawa ng ating Panginoon? Tingnan natin. Example, puntahan natin ang Old Testament. Ito ang Ark of the Covenant. Nandyan ang dwelling place ng Panginoon pag nakikipag-usap siya kay ng Moses. Diyan mismo sa gitna ng dalawang cherubim na yan. Diyan siya nag-a-appear. So alam niyo kung ano yung nandyan sa loob, di ba? Nandyan ang stone tablets, nandyan yung rod ni Aaron, nandyan yung mana sa loob ng Ark of the Covenant. Ang mercy seat na tinatawag, mercy seat, di ba nakita natin kanina? Mercy seat. Sa ibang term, propitiation. Ang mercy seat, yan yung golden lid or yung takip na nagko-cover dito sa Ark of the Covenant. Ayan. Yan yung mercy seat. Yung cover na yan. Yan yun mismo. Pag sinawag na mercy seat. Diyan nagre-reside ang Diyos. Diyan nagpapakita, nagmamanifest ang Diyos during the time of Moses. Diyan din nangyayari yung atonement, yung kapatawaran ng kasalanan. Pag pumupunta diyan yung high priest, pag nag-sprinkle siya ng dugo ng mga sacrificed animal. Diyan sa part na yan. Para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga Israelites. Ginagawa yan once a year. Okay, sa New Testament, pagdating naman sa Old Testament, ganyan nakikita natin, no, kung paano napapatawad ang kasalanan ng mga Israelites. Magpapatay sila, mag-offer sila ng hayop, papasok yung high priest dito sa Holy of Holies, tapos mag-i-sprinkle siya ng dugo ng hayop dito sa ibabaw, dito sa takip, yung mercy seat na tinatawag. Sa New Testament, si Jesus Christ ang tinuturing natin na mercy seat or yung propitiation. Siya yung nagpakalma dun sa galit ng Panginoon ng Diyos. Dahil kailangan may magbayad dun sa kasalanan na ginawa ng tao eh. Hanggat hindi nami-meet yung demand na yun, yung justice na yun, hindi mapapawi ang galit ng Diyos sa tao. Sa Old Testament, napapawi dahil dito. Ni-sprinkle nila dyan sa mercy seat. Napapawi, samantala. Pero sa New Testament, ito yung ginawa ni Jesus Christ. Siya yung nagpakalma or yung nag-alis, nagtanggal ng galit ng Diyos Ama. Siya yung nagbayad. Yung justice na hinihingi ng Diyos Ama, siya yun. Sa kanyang pagkamatay sa cross, yung dugo na bumuho sa kanya, ito yung dugo na yun na naglilinis ng kasalanan ng lahat ng tao. Doon sa cross nangyari ang lahat. Ang implication na to, yung pagkamatay ni Jesus Christ, pinulfill niya yung role ng mercy seat na ginagawa dito sa Old Testament. Kaya nga siya yung naging mercy seat natin dito sa New Testament. Ito yung nagbibigay ng daan sa mga believers, sa mga tao, para ma-reconcile tayo kay God the Father sa pamamagitan ng kanyang dugo. So nakikita nyo, yung ano ginagawa sa Old Testament, finulfill ni Jesus Christ. Paulit-ulit, di ba? Paulit-ulit na ginagawa nila to sa Old Testament. Ibig sabihin, hindi nawawala yung kasalanan. Pero pansinin nyo, nung dumating si Jesus Christ, nung ang dugo niya ibinuhos para mapawi yung galit ng Diyos Ama, ano nangyari? Final. Nawala ang temple. Ibig sabihin, hindi nyo na kailangan yung Ark of the Covenant na yan. Dahil tapos na, the final sacrifice
the final animal, the final Lamb of God has been sacrificed for the sins of the world. Ang gagawin ng tao, ano? Kailangan mo maniwala doon sa ginawa ni Jesus Christ, sa message niya na siya ay anak ng Diyos, siya yung Lamb of God that takes away the sin of the world, na siya ang tanging paraan para magiging karapat-dapat ka at malinis sa harap ng Diyos pag ikaw ay humarap sa Kanya. Kung hindi ka na-cover ng dugo na yan, hindi ka magiging karapat-dapat humarap sa Panginoon. Tulad ng mercy seat na to sa Ark of the Covenant. Hindi mapapatawad ang kasalanan ng mga Hudyo, ng mga Israelites, kundi wiwisikan ng dugo ng hayop. Na-fulfill na yan, kaya nga nawala na yung ganitong ginagawa ng mga Hudyo eh. Dahil tapos na, pero hindi nila nare-realize yun. Dahil blinded pa rin sila hanggang ngayon. So nakita natin, no, yung ginagawa sa Old Testament, ano lang to eh, foreshadow na mangyayari in the future. Yung mga gagawin ni Jesus Christ, hindi nila nakikita na lahat ng ginagawa nila sa Old Testament, nagpo-point yun dun kay Jesus Christ. Sa mga gagawin ni Jesus Christ. Siya yung fulfillment ng mga prophecies at yung kanilang mga rituals dun sa Old Testament. Siya lahat yun eh. Kaso hindi nila makita. Ngayon, maswerte tayo dahil tayo nakita natin yung buong istorya. Nakikita natin yung mga ginagawa ng Old Testament, nakita natin yung fulfillment kay Jesus Christ. Kaya napakaswerte natin. So gaano ka-importante itong inaaral natin na to? Yung mercy seat, yung propitiation na to. Importante ito dahil ito yung salvation natin para maintindihan natin kung paano nagwo-work yung salvation natin, kung ano yung give up ng Panginoon, ng Diyos para sa salvation natin, para hindi natin i-take it lightly or minsan we took it for granted. Binabaliwala natin. Parang napaka-light ng pag-treat natin doon sa salvation, doon sa offering ni Jesus Christ na kanyang sarili sa cross. Napakababaw. Kung ang isang Christian na hindi niya naintindihan itong mga ganito, tinuturo sa scripture, hindi niya bibigyan ng importansya ang kanyang salvation. Mamumuhay siya sa kasalanan. Ang mercy seat dito, yung takip ng Ark of the Covenant, sinisimbolize ng ano na yan, ng mercy seat na yan, yung justice at mercy ng Diyos. Hina-highlight nito na kailangan ang kapatawaran ng kasalanan ay kailangan mayroong mag-sacrifice. Old Testament, mga hayop, pinapatay. Connected to dun sa pinag-aralan natin, di ba? Yung sa Bible study natin sa chapter 10 ng John. Di ba? Sa Old Testament, pinapatay mga hayop para sa kapatawaran. Mga sheep ang pinapatay para mapatawad ang mga tao, ang mga shepherd. Pero dito, sa time ni Jesus Christ, ang shepherd mismo ang namatay. Binigay niya ang kanyang buhay at ang kanyang dugo para iligtas ang kanyang mga tupa. Nakita natin dito, no, na andun yung willingness sa Panginoon na manirahan, na kasama, na malapit sa kanyang mga tao. Gusto ng Diyos merong relationship between Him and His people. Sa Old Testament, dahil nga dito siya bumababa. Pero sa New Testament, makikita natin, nag-exceed pa dyan. Mas lumapit pa ang Diyos sa tao. Naging tao ang Diyos kay Jesus Christ. At nakita natin yung mercy seat comes to life in Jesus Christ also. At yun nga, He is offering forgiveness at reconciliation sa lahat ng tao na paniwalaan siya. Tignan natin yung mga ginagawa nila dun sa illustration dito sa ginagawa nila sa Day of Atonement. Di ba sa Leviticus 16, meron dalawang tupa na pinipresent sila sa altar para sa kapatawaran ng kasalanan nila. Isa lang to sa mga ginagawa nila para mapatawad ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Dalawang
Dalawang kambing, pinili yan. Yung isa ipipresenta sa altar as a sacrifice, papatayin ang isa sa mga kambing, palalayain, parang bubulungan, ibibigay sa kanya lahat ng kasalanan, tapos patatakbuhin doon sa disyerto. Symbolic yon para ialis ang kasalanan doon sa nation of Israel. So dalawa ang ginagawa nila, isa sacrifice yung dugo, papatayin yung dugo, dadali na naman doon sa Holy of Holies. At yung pangalawa, ibibigay lahat ng kasalanan nila doon sa isang kambing, tapos patatakbuhin sa disyerto para totally mapatawad, ilayo ang kasalanan dito sa nation of Israel. Pero ang mga pinagagagawa nila nito, dahil paulit-ulit nilang ginagawa, ibig sabihin, hindi ito permanent. Temporary lang ang ginagawang kapatawaran ng kasalanan. Kaya paulit-ulit. Pero nung si Jesus Christ na ang namatay, at siya na yung nagbayad para sa kasalanan, that is final. Okay, so ngayon, nakita natin, di ba, na parang God passed over the sins in the past dahil alam niya yung gagawin ni Jesus Christ, yung finished work on the cross. Dahil sa kanyang death and resurrection, merong redemption na mangyayari. Ito yung redemption or yung bibilin, tutubusin ng ating Panginoon ang mga makasalanan at iseset sila free from sin. Ito yung ginawa ng ating Panginoon. Sana maintindihan nyo, no? Kung di pa, mamaya magtanong kayo dito sa pinag-aaralan natin kung paano naging free ang salvation. Ito, merong isang illustration dito, isang Dr. G. Morgan, G. Campbell Morgan. Isa siyang Christian. Tinatry niyang ipaliwanag, ano ba yung salvation? Pinapaliwanag niya yung free salvation dito sa isang minero na nagtatrabaho sa minahan. Pero kahit anong paliwanag niya, hindi maintindihan ng minero yung salvation na sinasabi, yung free salvation. Laging sinasabi ng tao, ng minero, hindi po pwede yun, kailangan kong bayaran yan, hindi yan pwedeng libre lang. So ganun lang ang argument nila lagi. Sabi ni Dr. Morgan, hindi, free yan. Sabi naman ng minero, hindi, kailangan kong bayaran yan. So binigyan ng Holy Spirit ng wisdom si Dr. Morgan at nagbigay siya ng illustration. Ang sinabi niya, papaano kang nakarating dito sa minahan ngayong umaga na to? How did you get down into the mine this morning? Dahil ang minahan, pababayan eh. Dahil kumukuha ka ng mga ginto dyan o kaya mga precious stone. Paano ka pumasok ngayon? Paano ka nakababa dito sa area mo kung saan ka nagtatrabaho? Sabi niya, napakadali. Sabi niya, pumasok ako, may elevator, nakita ko elevator, sumakay ako ng elevator, pinress ko, nandito na ako sa ilalim ngayon. So yun, napakadali. Sinagot niya. Sabi ni Dr. Morgan, di ba napakadali lang? Sabi niya, elevator lang. Sabi niya, did it cost you something? So tumawa yung minero. Sabi niya, hindi. Why did it cost me something? Sabi niya, yung company, ang malaking binayaran dyan, in-install ng company yung elevator na yan para makapasok kami, makababa kami dyan. So dun, habang pinapaliwanag ng tao to, dun nag-click sa kanya ngayon yung katotohanan about this salvation. It doesn't cost me anything to be saved, but it cost God the life of His Son. Dahil sa simpleng illustration na ibinigay sa kanya, nakuha niya ngayon kung bakit naging free yung salvation ng ino-offer ng Diyos sa mga tao. Pero hindi ibig sabihin libre rin na ibinigay na ng ipinrovide dyan ng Panginoon. Hindi. Of course, it cost God His one and only Son. So ito yung na-realize ng tao na to.
Okay, so dito sa 25 and 26 na tayo. So 26, ano ba yung 26? God presented him to demonstrate his righteousness at the present time, so that he would be just and justify the one who has faith in Jesus Christ. So dapat ang Diyos perfectly consistent siya sa kanyang mga sinasabi, di ba? Hindi niya po pwedeng i-break ang kanyang binigay na mga batas or i-violate niya yung kanyang sariling nature. God is love, di ba? God is also light. So a God of love, gusto niyang mapatawad ang lahat ng mga kasalanan ng tao. At the same time, dahil siya ay holy, hindi po pwedeng palampasin yun. Kailangan pagbayaran. Kailangan may managot doon sa mga kasalanan. Kailangan niyang i-maintain yung kanyang righteous law. Hindi po pwedeng dahil kakilala ko to, di ba? Hindi applicable sa kanila yung batas. Hindi po pwede 'yun. Kahit kung sino man ang tao diyan, kakilala ko man niya, kapatid, kamag-anak, hindi po pwede lahat tayo kailangan managot dito sa batas na na-violate natin. Yan ang ating Panginoon. Patas siya. Black and white lang ang nakikita niya. Wala siya sa gray area. Kung nagkasala ka, binayolate mo ang batas, mananagot ka. Yun lang yun. So ang tanong, paano mangyayari ngayon na ang Diyos ay just and justifier? Kailangan loving siya at the same time, kailangan niyang pananagutin, kailangan may parusahan siya. God is love, pero kailangan may parusahan eh. Hindi po pwedeng God is love lang, hindi yan po pwedeng God is just. Kailangan mag-meet itong dalawa na to, love and justice. Ang love and justice na to, ang sagot ay na kay Jesus Christ. Siya yung nag-suffer doon sa cross. Siya yung sumalod na lahat ng galit ng Diyos doon sa cross na dapat tayo yung nandun. Justice satisfied kay Jesus Christ. Dahil lahat ng galit ng Diyos naibigay sa Kanya. Justice is served. Naipakita rin niya yung pagmamahal, yung Kanyang love, di ba? Dahil may mga tao na masisave. So nakita natin yung nature ng ating Panginoon, hindi niya binayolate ang Kanyang nature. Na-maintain niya yung Kanyang love and justice. At yun ay si Jesus sa pamamagitan lang ni Jesus Christ. So, dito na tayo sa 27 to 31. Nandito na tayo sa last part. Ngayon, where is boasting? Sino pwedeng magyabang? Where then is boasting? Sabi ni Paul, it is excluded. Hindi kasama, hindi kayo pwedeng magyabang. But what kind of law? By one of works? No, on the contrary, by a law of faith. Not by law, but of faith. For we conclude that a person is justified by faith apart from the works of the law. Paulit-ulit. By faith apart from the works of the law. Or is God the God of the Jews only? Is he not the God of Gentiles too? Yes, of Gentiles too. Since there is no God, there is one God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith. Do we then nullify the law through faith? Absolutely not. On the contrary, we uphold the law. So nasan ngayon? Huwag yayabang. Nasan ba talaga? Kung ang salvation ay sa pamamagitan ng pagsunod sa batas or sa law, ibig sabihin makakapagyabang ang tao. Sinunod ko yung mga inutos mo. Wala kang masasabi sa akin. Parang I deserve the righteousness. Di ba? So nakita natin kaagad, makakapagyabang ang tao kung sinunod niya ang law. Pero napaka-imposible, di ba? Na-establish na natin yun. Napaka-imposible na masunod ng tao ang law. Kaya ibig sabihin, walang makakapagyabang. Example, may isang tao,
tumalon sa pool, nalunod, hindi marunong lumangoy, simula siyang malunod. Tapos sinagip na lifeguard. Makakapagyabang ba yan na sinave ko ang sarili ko? Di ba hindi naman? Anong tingin natin sa tao na to kung magyabang siya na sinave niya ang sarili niya? Di ba? Ganito tayo. Hindi dapat tayo magyabang dahil di natin niligtas ang ating mga sarili. Ang boasting natin na hindi dapat tayo. Ang boast natin, ang pagyabang natin, sabi nga ni Paul, di ba? Yung boast mo dapat ay si Jesus Christ. Dahil siya ang nagligtas sa atin. Pag ang isang believing sinner, ang isang makasalanan, siya ay na-justified by faith. Hindi siya po pwedeng magyabang dahil sa kanyang faith, di ba? Makakapagyabang niya, ang maipagyayabang niya, yung kanyang Savior. Hindi ang kanyang sarili dahil ang faith ay gift din yan. So dito, tinanggal talaga ni Paul yung notion or yung iniisip nila na makakapagyabang sila dahil sa kanilang mga ginawa. Kaya nga it is established na ang salvation is by faith alone. Dahil ikino-contrast nito yung work of the law. Nakadepende ang ating salvation sa grasya ng ating Panginoon, hindi sa ating human effort. So ito, yung ating pinag-aralan ngayon. So sa verse 31, hindi ninanalify or hindi ipinapapawalang bisa yung law, pero ibinavalidate pa nga ito, ikino-confirm pa nga ito ng gospel. Sa papaanong paraan? Una, yung faith, it fulfills the law's demand sa pamamagitan ni Jesus Christ, kanyang perfect obedience. May nakasunod. Pangalawa, the law points to the need for grace dahil hindi nga natin ma-perfect ang law. Kaya kailangan natin yung grasya ng Panginoon. Ma-realize natin yun na ang ating salvation ay hindi natin makakamit dahil hindi natin ma-perfect yung law. At pangatlo, faith leads to obedience. If you have faith in Jesus Christ, it will yield fruit. It means obedience to your Savior. Dahil na rin yan sa empowerment ng Holy Spirit na tumutulong sa atin para tulungan tayo na masunod natin yung mga pinag-uutos ng ating Panginoon. So okay, so dito, sana nakita nyo yung kahalagahan ng salvation na ibinigay sa atin, na ipinrovide sa atin ng ating Panginoon. So napaka ganda ng topic ngayon dahil kahit sa atin ang mga believers, dapat nare-remind tayo dito sa gospel kung ano ba yung ni-receive natin na gospel na to para hindi natin i-take it lightly or take it for granted. Diba? Kahit sa atin, dapat i-check din natin yung mga sarili natin kung tayo ay nasa faith. Sabi nga ni Paul yan, diba? Check if we are in the faith. Kaya importante, binabalik-balikan natin yung gospel na to. Pinipreach natin sa sarili natin yung gospel. Ano ang gospel? Di ba nakita natin? Doon pa lang, pagbukas natin ng Romans, chapter 1, chapter 2, first part ng chapter 3, lahat ng tao makasalanan. Inilista lahat ni Paul, lahat ng kasalanan ng tao at lahat tayo guilty. Wala tayong chance para makapunta sa langit. Naghihintay na lang tayo ng execution date natin. Di ba? Makita natin yun. Wala tayong kakayahan iligtas yung sarili natin. Makasalanan tayo. So ngayon gumawa ang Diyos ng paraan. May good news. Ito yung ginawa ng Panginoon. Kahit na namumuhay ka sa kasalanan, ito yung ginawa ng Panginoon sa atin. Yung righteousness niya, inireveal niya sa atin sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kung sino yung maniniwala sa Kanya. Naniwala kayo sa Kanyang death and resurrection. Na siya lang ang makakapagligtas sa buhay mo pag naniwala ka sa kanyang mga ginawa.
dun sa cross. Madaling sabihin naniwala ako, di ba? Madali yun. Pero makikita dapat natin yung fruit of the Holy Spirit, yung conversion na nangyari sa atin nung sinabi natin na naniwala tayo kay Jesus Christ. Nung nagrepent tayo sa mga kasalanan natin, na tinalikuran natin yung mga makasalanan, makamundo pinagagagawa natin. In order to be saved, di ba sabi, believe and repent. Believe and repent. Pero dapat makita yung fruit of that repentance. Makita sa atin makita yung pagbabago ng ating pamumuhay, kung paano tayo makitungo sa ating mga kasama sa bahay, sa magulang, sa kapatid, sa asawa, katrabaho. Ibig sabihin, hindi tayo dapat namumuhay sa kasalanan kung kiniklaim natin na tayo ay mga Christians. Contradicting, mga kapatid. Sasabihin natin Christian tayo pero namumuhay tayo sa kasalanan. Magiging katitisuran lang tayo ng ibang tao, ng mga non-believers. Kung i-claim mo na ikaw ay Christian pero namumuhay ka sa kasalanan, sasabihin nila, anong kinaibahan mo sa akin? Christian ka pero ginagawa mo kung ano yung ginagawa ko. I-invite mo ako sa Bible study, i-invite mo ako sa church nyo, pero parehas lang naman tayo eh. Tingnan mo yung produkto ng church mo at yung produkto na ng church ko. Parehas lang tayo. Sinungaling ka, sinungaling ako, naninira ka ng ibang tao, naninira ako ng ibang tao. Ano pinagkaiba? Kung wala nakikitang pagbabago ang tao sa buhay mo, especially ang mga non-believers, that is a big question. Kaya maganda, mga kapatid, yung mga topic natin, no? Nakikita natin, nare-remind natin kung ano ang nature natin. Kung ano yung default nature natin pagkapanganak sa atin. Ang default destination natin ay sa impyerno. Nakita natin, may good news na ibinigay sa atin. Kahit na ganyan tayo, mga wretched, makasalanan, na hindi natin deserve yung mercy ng Panginoon. Pero binigay pa rin niya sa atin si Jesus Christ. So, dapat, mga kapatid, wag nating ipagsawalang bahala or wag nating take it for granted or take it lightly yung salvation, yung salvation na na-receive natin. Dapat patuloy tayo magpasalamat at maging salt and light dito sa mundo dahil marami tao ang kailangan ng ang salvation na ino-offer natin Panginoon. Yung buhay sana natin maging witness dito sa mga nakapaligid sa atin. Dahil walang silbi mga kapatid na i-preach natin sa kanila, i-share natin ng i-share ang gospel kahit gaano ka pa kagaling. Pero kung yung buhay mo hindi nila nakikita si Kristo sa inyo, so useless yun. Ang kalalabasan mo noon, isa kang ipokrito. So magandang reflection para sa ating lahat. Ang gospel, balikan natin ang ating mga buhay, balikan natin yung ginawa ng ating Panginoon para sa ating kaligtasan. So hindi ako nakapag-prepare ng mga questions. So magbigay na lang kayo ng mga insights kung ano yung mga natutunan natin dito sa salvation na na napag-aralan natin. At sa next week, ipapakita sa atin ni Brother Dong yung illustration nitong saving faith na to na pinag-aralan natin sa buhay ni Abraham. Kung paano naging righteous ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang faith. Maraming salamat mga kapatid sa pakikinig.